So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Wala iba kundi Judge Jinan. Okay guys, second round na ng tournament at ito na yung mga nasala na, no? So based naman sa na-review natin sa first round ng tournament na to, para sa akin yung mga nag-advance sa second round ng tournament is convincing, no? Yung laban nila Shernan Emzite, kila Wisewon, di ba? So ayun naman, para sa akin ano naman yon, naging ano talaga yun, naging one-sided talaga yun, na nakuha talaga yun ng Shernan Emzite, ng Crazy Mix Basilio, ng Dilim Sibil, ng Damsa Flick G. So para sa akin, yung mga nag-advance is sobrang convincing para sa akin. Sa kabila naman, sa bracket B naman, ganoon din. Yung mga nag-advance doon is para sa akin convincing din na sila talaga dapat yung nag-advance sa second round ng tournament. So maganda yung pagkakasala ng mga teams para mag-advance sa second round ng tournament. So ito na, Crazy Mix Basilio versus Shernan Emzite. So alam naman natin kung gaano kalupit ang Crazy Mix Basilio. Sila ang finalist ng 2x2 na ang kalaban nila doon is yung Team FE, yung Team Iron, no? Ang ganda ng laban nila doon kasi ang Team CB is hanggang second round lang sila sa unang-unang 2x2 sa 2012. Kalaban nila ang Looney Abra. So pero Redemption, pagpasok ng 2013 na 2x2, boom, finalist sila doon, no? So hindi biro yung Crazy Mix Basilio na tandem, pero syempre hindi rin natin pwedeng maliitin yung Shernan Emzite kasi yung hatakan nila sa bawat isa, yung chemistry nila is sobrang intact eh. So yun, magandang laban to. Actually I can predict no? Depende na lang siguro sa content ng dalawa, sa returns ng dalawa, sa mga punchlines ng dalawang team. So yun, huwag na lang tayo patagalin to. Shernan Emzite versus Crazy Mix Basilio. Let's go. Huling laban na ng kape. Ulang banat, pakinggan natin Team CB 2x2 zone. Let's go. Game! Ha! Yo! Anigma! Ito na ba yung bagong henerasyon na yung mga gutom hindi humuhupa? Wala namang bago sa mga to. Ang binabago lang nito yung pinaglumaan na ng mga luma. Oo nga. Galing kay Zaito, yang kulay mo. Kay Looney, yung noo. Yang gulang mo, kay Basilio. Yang tiyan mo, pinagsama yung kay Andy G at Miko. Yung nguso, kay Delo. Kay J Skills, yung gilagid. Yung baba, kay Shay. Yang pagkabonjing, kay Balakid. Yung hininga, kay Aklas. Kay Tipsy, yung bagang. Yung bulbol, kay Batas. Yung kupal, kay Badang. Yo! Yes. Nahimay nila yung mga battle MC tapos nilagyan nila ng mga panlalait, no. So, ayun. Ang daming battle MC nun, no. Nahimay nila yun tapos nalagyan nila ng mga karugtong or mga kaakibat na mga salita. Oo, 13 yan. Mas malulupit pa sa kabalyero. At lahat yan, galit sa'yo. Bakit kamo? Yung tagi-isang kapintasan namin, lahat kinamkam mo. Makasaril. Timing. Makasaril tong hayop na to. So ano pakiramdam? Halimaw ka na niyan? Ang nakuha mo lang naman yung mga kahinaan, hindi yung kalupitan. At siya raw ay Bisaya, pero proud na taga Bicol. Ganyan pala talaga itsura ng mga Bisakol. Anong Bisakol? Bihasa, Bisakol. Okay. Eto naman si Emzite na pulpol, ang pinaka-cute sa mga putarages. Kaya naman pala pinaka-cute, dalawa na lang pala sila ni Shernan sa 3GS. Ultimo siya, gusto na rin umalis. Ang lakas mo raw kasing manginis. Lagi mong iniyayabang yung mga elementary mong jowa. Yang libog mo pang manyak na mama, pero yung titi mo, pambata. Ang cute. Yo, cute tong lupa. Ba't pag nagsha-shoutout kayo, napakahaba? Mas mahaba pa sa baba ni Shernan. Kaya lalong dumadami yung mga unggoy sa net. Kayo ang dahilan na imbis sa battle mag-comment, sa pag-judge mo na lang natutuon ng atensyon. Wala namang koneksyon ng minimension. Sasabayan pa ng promotion. Parang talk show sa hapon, meron pang batian portion. Napakarami mong sinasabi, hayop ka. Maluha-luha ka pa. Boboto ka lang naman, tangina ka. Hindi mo yung birthday concert, tanga. Alam mo ba,
iba sa ganitong larangan, kasuklam-suklam ang masyadong papampam. Ganyan talaga ang bata kapag nagkulang sa atensyon ng magulang. Yan ang Team SM. Sila daw ang supermarket. Yan na yung naisip niyong malupit? Sa gitna ng digmaan ng mga letra, ipapangalan niyo sa tandem niyo, supermarket? Bakit? Kasi sila daw ang counter puncher. Counter puncher? Ano yan? Taga-punch sa counter? Ni hindi ka nga matanggap, maski bagger? Mambabadibag ka pa ng rapper? Kaya mga brother, kung ipipilit nyo yung sarili nyo sa mall, mag-apply kang manikin. Yung ulo mo, aalisin. Gamit mo lang naman din ang napapansin. Kung magpiling, akala mo anak ni Gaisano kay Santa... Ayun, para sa akin, malakas na suntok yun. Yung manikin, mag-apply ka ng bilang manikin, tanggal yung ulo mo kasi napansin ka lang naman dahil sa costume mo. So, ayun. Hindi man ganun ka bigat yun, pero sa pull si Sher nandun, sa suntok na yun. Okay, isa. Lucia, ang yayabang na mga pulpol. Kaya lang naman sila bumebenta, bagsak presyo mga tukmol. Ganyan ang banatan. May kinalaman sa pinangalandakang pangalan ng kalaban. Kayo, basta makapag-reference lang. Yung mga sulat ng mga yan, kung kani-kanino lang kinulik. Yan ang dapat i-correct. Naturing ang mga konektado, mga tarantado, pero di kayo marunong mag-connect. Kung wala kayong maisip na maganda, kami na lang magbibigay ng meaning ng SM. Siraulong mamak, Sagradong mangmang, sinargong muka, solidong mangutang, sukdulang manggulang, simpleng manyak, sobrang mayabang, sosyalerong mahirap, super mangupal. supot, mangatay, sila ang Team SM, siguradong mamamatay! Yun, ang ganda nung... Yan, nagustuhan ko yung scheme about dun sa kami na lang magbibigay ng meaning ng SM. Okay, ang dami nilang sinabi doon. Hindi ko na yun may isa-isa. Tapos, yung ender, yung pinaka dalawang salita na SM is yung sure na mamamatay ba yun? Siguradong mamamatay. Ayan. So, maganda yun. So, yung scheme ng Team SM, yung scheme nila sa Team SM, gustuhan ko yun. Tapos, yung punchline ni Crazy Mix kay Shernan na mag-apply ka bilang mannequin, tatanggalin yung ulo mo kasi nakilala ka lang na, or napapansin ka lang naman dahil sa costume mo. Maganda yon, malakas yon. Pero ayun, ayun yung round 1 ng Crazy Mix Basilio, and feeling ko kulang, no? Kasi ano sila typical na Team CB, no? Typical na Team CB. Ito na yung na-review ko sa laban nila sa, sino ba kalaban na? Topper Cripply, 'di ba? Dikit man yung laban ng Topper Cripply. Pero ay, o nga no. Dikit pala yun, no. Dikit pala yung Cripply Topper na review ko. So, hindi ko na matandaan kasi yun yung pangalawa nating review eh. Ang dami kaya nating na review. So, nakalimutan ko na pero ang alam ko dikit yung battle na yun. Ayun, para sa akin, yung round 1 ng Team CB dito is yung typical na Team CB. Ganito na yung na-review ko sa 2012. Ganito na yung CB na na-review ko sa 2013 as is, no? Parang nag-stay sila sa ganong style. Yung jokes, sobrang haba talaga yung paglalaan nila sa mga joke na mga bara. And yung ibang kasing mga jokes is hindi na ganoon ka applicable kila Shernan Mzite, or sabihin natin gasgas na yung linya, or sabihin natin hindi na ganoon ka-effective, hindi na ganoon kabigat, hindi na ganoon ka sinasaki ng crowd yung mga ganoon jokes. So para sa akin, nanghinayang lang ako doon kasi iba na nung 2017, syempre iba na yung meta nito, more on bars na talaga to no. So yung mga ganitong jokes is hindi na ganoon ka-effective. Hindi ko naman sinasabi na hindi na effective yung jokes nung 2017. Effective pa rin naman yan. Andiyan pa naman yung andyan yung Team Sinyo, no? Tipsy nyo andyan. So ang pinupunto ko lang yung mga mabababaw na mga jokes is hindi na ganoon ka-effective nung 2017 na. So yung Crazy Mix Basilio kasi may mga jokes sila na ganoon mababaw na syempre hindi na ganoon ko makukuha yun ng crowd. So ayun, yun lang naman sa akin sa round 1, yung typical na Team CB. Pero ang mga nagustuhan ko na scheme dito yung unang-una nila na ginawa nilang binanat nila kay Shernan. Binanat nila kay Shernan yung
yung mga kapintasan ng bawat MC na sinolo daw niya. So ayun, nagustuhan ko yon. Yung mag-apply ka mannequin, tatanggalin yung ulo mo. Basta yun, yung scheme na yun, yung nakilala ka na, napansin ka lang naman dahil sa costume mo, tas yung ender nila. So I think meron akong 3 nagustuhan sa round ng Crazy Mix, pero hindi ganun kapulido yun para sa akin. Medyo magaan, medyo bali-baliku yun, medyo hindi yun direkta sa Team SM. Yun lang naman yung napansin ko. So yun, share ng M-Site tayo. Let's go. Yung style ko daw, binabago yung mga luma. Por favor, yung kababuyan mo, minana mo kay Mang Kanor. Tangina mo, tinitira mo ba yung baba ko? May problema ka ba, bro? Tinitira mo ba yung baba ko? 4 na nga yung sayo. Ano ang pakialam nyo? Kung marami akong sinashoutout, awatin mo yung tatay mo. Sige, sa susunod na babati ako, lahat na ng kamag-anak mo. Kaso sa lamay mo! Tapos eto, puta pag bumabanat ka, alam mo nagpa-practice. Oo, kami ang SM. Siguradong magsesemis. Tinitira pa na mahaba daw mag-shoutout, sabi ng gago. Ikaw nga mahaba ka rin kumain, di naman kami nagre-reklamo. Okay. Boss, 3 minutes ha, 3 minutes. Okay, yung rebuttals, pag-iisahin ko na lang siguro yung score nun. Nagustuhan ko rin yung mga rebuttals nila. Okay. Pero hindi ko sinasabi na yung kada rebut is 1 puntos. Pero yung buong rebuttals nila dito, 1 punto yun para sa akin. Hindi ko to ginusto. Ngunit tadhana ang siyang nagpasya. Kapwa Bicolano ko na naman ang sa amin binangga. Teka. Putang ina mo. Si Crazy Mix at si Basilio yan. Crazy Mix? Basilio? Magic? Nakakapagtaka kung bakit nandyan yung mga yan. Dahil kung tutuusin, laglag na yung mga yan doon pa lang sa mga batahan. Ayan yung Cripply Topper yun. Nakalimutan ko na kung ano yung paano ko na-review yun. Pero alam ko dikit dikit yung battle na yun. Nakalimutan ko lang kung sino yung vote ko. Ang dami na kasi nating na-review and alam nyo naman na sobrang hahaba ng mga battle kapag 2x2, diba? So nakalimutan ko na shit So yun. Makakaharap ko na rin ang lolo sa tuhod ni Gary V. Eto na rin ang tamang panahon para magharap si Macdo at Jollibee. Jollibee, kamusta? Tatlong burger na lang, sasabog ka na. Hindi porket parehas tayo ng binibenta, yung product natin magkasing. Yung french fries namin masarap, yung french fries nyo walang asin. Yung McFloat namin, sold. Pag ininom, preskong-presko. Yung Coke float nyo, tangina, puro yelo. Eto trivia. Ano bang kayang gawin ng Crazy Mix at Basilio na hindi kayang gawin ng kalahati ng nasa liga? Ano nga ba? Ang matalo kahit talo na, hindi ba? Kasi nung laban nila sa Double D, dapat talo na yung mga yan. Tapos kay Topper at Cripply, naulit na naman. 2 beses na yan. Ang daya mo naman. Yung 2 beses na yun, ayun yung meme kay, kay Badang diba? Yung nahuli siya. Yun, search nyo na lang kung di nyo yun alam. 2 beses na yan. Ang daya mo naman, Tito Basilio. Hindi mo na tito yung kupal na yan. Alam mo, Tol, I don't know what the fuck you did. Tangina. I don't know what the fuck you did. May tawag ng tawag sa entrance, share na. Sabi ko, bakit? Sila Basilio ba ang kalaban nyo? Oo, paulanan nyo ng lait. Ay, sos, yun lang pala
Makinig ka, boy. Yung tandem nyo masyadong makunat. Bakit naman? Kasi matandang baboy! Ang makalaban kami, di ba, alam kong scared ka. Ayaw mo sa kalabang gutom kasi kumakain kami ng meatloaf kahit expired na! Eto! Utang sa sobrang ina, yun, maganda yun. Maganda yung scheme nila na about sa panlait, no? Okay yun. Sumusuntok yun. Hindi makapagmotor ang gago. Kaya pag usapang riders, walang alam man loko. Niyaya ako mag-stroll, biglang natahimik ang bobo. Sabi ko, magbabanking ako. Okay daw, sasamahan niyo daw ako magulog sa bangko. Speaking of bangko, na kumix, mag-iingat ka. Tsak, maghihirap ka kapag yung sariwang hangin, may bayad na. O, tama na lait. Pupurihin naman kita. Hindi mo na kailangan mag-thank you. Hindi ka mataba. Maliit lang yung venue. At ikaw naman, Tatang, sumasabay ka pa, hindi mo na to panahon. May share na at M-site na. Walang yakabuhay ka na nung panahon ng mga palayan, black and white pa. Kaya kahit sikat na sikat kayo, At sa kasikatan nyo, walang makaagaw. tila ba kayo ang Mercury? Napakalapit nyo sa araw. Pero sa tournament na to, hindi kayo maayos na tandem. At oo, Mercury nga kayo. Kaya tablado kayo sa SM. Ay! Ay, tong ina, tunaw. Yun yung pinakamalakas na ano nila. Yun yung pinakamalakas na punchline nila. Oo, Mercury kayo, kaya tablado kayo sa SM. Tang ina, gusto ko yun. So, sa mga di alam yung story about Mercury Drug, tsaka sa SM, search nyo na lang kasi baka mali ako ng pagkakasabi. Pero, sabi, is nung kabataan ata ni Henry C. Don is, nag-apply ata siya. Or di ko alam kung ano yung pinaka-story, basta hindi siya pinayagan sa Mercury si Henry C. So parang ang sabi ni Henry C is kapag nagkaroon siya ng mall, hindi niya papayagan na yung Mercury is pumasok sa mall niya. So ganon, ayun yung story. Basta alam ko yung story pero I can tell or di ko makuwento kung ano yung pinaka-exact na nangyari. So about yun lang naman yung about sa Henry C, Mercury tsaka SM. Ayun lang naman yung pinaka nun. So yun, mas powerful. Okay? May mga jokes din ang share ng M-Zite na hindi masyadong okay, ito muna yung nakita kong kaparehas. Okay, sabi ko nga, yung Crazy Mix Basilio, meron silang mga jokes na hindi na ganun kinakagat ng tao. So, okay yun. Nasabi ko na yun sa Team CB. And, nung bumanat ang Team Team SM, meron din ganun. Okay? Meron din ganun. May mga jokes din sila na hindi rin masyadong kinagat ng tao. Pero, kung i-count natin yun, mas maraming jokes ang Team SM na tumama, no? Sabihin natin tumama or sabihin natin nakuha talaga ng tao na natural. So dun sa jokes na sinasabi ko is lamang ang Team SM doon, although may mga may flat moments din ang share ng M-Zite sa jokes, 'di ba? Meron namang mas umaangat na jokes doon sa Team SM, unlike dun sa Crazy Mix Basilio. Feeling ko lahat ng mga binitawan nilang jokes, most of that naging flat eh. Parang ang konti lang ng mga tumama na natural. So, sa jokes lamang ang Team M-Zite, Team Sharon M-Zite. Content, solid yung punchline na, yung pinakagusto kong punchline nila, yung tablado kayo sa SM. Oo, Mercury kayo kasi tablado kayo sa SM. Na solid dun. Ang ganda ng setup eh. Mercury kayo kasi malapit kayo sa araw, tapos biglang bali na Mercury kayo, kami yung Team SM, tablado kayo sa SM. Sobrang solid, ang ganda ng setup eh. Hindi ko akalain na mag-fall sa ganung punchline yun. So para sa akin napaka-effective nun. Tapos yung rebuttal, sabi ko nga 1 puntos yung buong rebuttals nila. So rebuttals, mga lamang sila sa jokes, sa haymaker, punchline. I think tabla sila doon. Itatabla ko yung punchline haymaker kasi meron akong nagustuhan doon sa Crazy Mix Basilio, yung ender nila na siguradong
mamamatay. Tapos yung scheme nila about dun sa Team SM, no? Yun, yung Team SM nila na scheme, tapos yung pinaghiwalay ko kasi ang dami nung scheme nila dun sa sa Team SM eh. No, although kasama sa scheme ng Team SM yung yung siguradong mamatay, pero para sa akin yung ender na yun is superb eh. So maganda yun para sa akin. Tapos yung punchline ni Crazy Mix kay Shernan about dun sa manikin ka lang, 'di ba? Tapos yung nilait nila si Shernan na na lahat ng kapintasan ng bawat MC nasa kanya. So ayun yung mga nagustuhan ko sa round 1 ng Crazy Mix. Sa Shernan MZ naman yung rebuttals, yung SM, yung Mercury scheme. Tapos may isa pa, nakalimutan ko lang yung isa. So sa content, itatabla ko yun. Content, punchline, haymaker, itatabla ko yun. Kasi feeling ko same sila doon ng mga banat. Lumamang lang siguro ang MZ, share ng MZ dito syempre sa rebuttals. Kasi nagrebat ang Team SM sa mga malalakas na linya ng Crazy Mix Basilio. So para sa akin, plus points tapos minus points naman sa kabila. So ayun yung naging ko tingin ko doon. So ano pa? Jokes, lamang ang Team SM doon sa jokes, kasi nga sabi ko nga may flat moments din naman ng Team SM, pero mas maraming flat moments ang Crazy Mix Basilio sa pagdating sa jokes. So jokes ibibigay ko yun sa Team SM, sa rebuttals Team SM, sa content tabla. So lumamang pa rin ng konti lang ang Team SM dito dahil sa rebuttals tsaka siguro sa time limit, pero di naman ako nag-judge ng time limit kapag nag-spit, 'di ba? Overall ko na 'yun eh. So ayun, I'll give it 9-8 sa pabor ng Team SM. So ganun ko siya hinimay yung round 1 sa punches, haymakers, jokes, sa rebuttals. Doon ko siya hinimay. Yun lang naman yung nakita ko, or yun lang naman yung napansin ko na elements ng battle rap na pinakita nila. So ayun, 9-8 in favor of Shernan MZ. Lumamang ang Team SM sa rebuttals, sa jokes, pero yung content, punchline, haymaker, itatabla ko yun. Sa performance, tatabla ko yun. Team SM. Yo! Ako daw si Jollibee. 'Di ba? Oo, langhap sarap. Etong McDo na to, tangina, panggap sarap. At saka, tingnan mo, laki na rin ng tiyan ni McDo, mukha ka na rin baboy. Tanga, panis lahat ng pagkain ng McDo sa Chicken Joy. No, the bars. Wow, dami magrebat, hindi naman lahat malakas. At kung basihan dito ang rebat, di sana, tinalo mo si Batas. Ang dami mo sinasayang na oras sa mga nanonood ng 2x2. Dapat pag walang kwenta yung rebat, binabawasan din yung puntos. Game! Good morning, pusher nan. Alam kaya ni Duterteng pusher yan? Huwag mo sa amin iyabang ang trabaho mo, hunghang. Kaya ka lang naman nagtrabaho sa Malacanang para maiwasan ang tukhang. Nakakaawang nakakainis ka. Parang taong grasang nagmamalinis pa. Salaulang animal, ang baho literal. Sip-sip tayo kay Duterte, pero kulay ng ngipin, liberal. Gago. Liberal dilaw. O di ba, Kupal? Sa Muntinlupa, madalas magkahulihan. Nung dinampot ng parak yung tulak, pinaganap ng palit ulo, ang tinuro, si Shernan. Kita mo yan? Mas napangitan pa yung pangit na adik sa'yo. Buong ulo mo, gustong palitan. Kaya't ano yung sinasabi mong gwapo ka? Mahiya ka naman kay Saito, gago ka, at pasigaw-sigaw ka pa ng nigawa. Kaya't nababana ang lahat ng mga tigyawa. Tangina kasing mukha yan. Parang in-abort mission na abortion. Kaya mga tulad mong patapon at dapat dinedate si distraction. Eto namang si Gonggong, may irerebag daw sana kay Romanong Bano. Siya daw ang pinaka-cute na tsunami. Ano ka? Tsunano? Tangina mo, Ongga. Pa-English-English ka pa dito. Ang pangit ng diction mo. Kala mo ba nagmumukha kang matalino sa pinaggagawa mo? Bobo, pinatunayan mo lang lalo sa mga tao na trying hard ka masyado. Huwag ka nga magtigas-tigasan dito. Ang panguto nito sa sponsor, superstar daw siya ng flip-top.
Gumakahingi sa bubo, talamak, buraot sa mga vape shop, estapador ka ng Air Max, binudul-budol mo pa yung whip cup. Vape, Air Max, bubo, whip cup, yan si M-Site, ang ambasador ng Pacboy Starter Pack. Kaya akala ng lahat, si Shernan lang ang nagko-costume sa laban. Kung siya, paiba-iba, ikaw walang hubaran. Hanggang diyan ka na lang, buti pa si Shernan, kahit puro katarantaduhan, malayo na nararating. Pero di pa rin siya nagbabago. Oh, mayabang pa rin. Oh, ang daming sponsor ah. Kasi nga, buraot sila. Ultimo sa Espacol nagpapasponsor pa. Oo na, lahat ng sponsor nyo, sponsor din namin mga pare. Pwera lang sa Espacol. Pero kami, dinadala namin ng mabuti. Kayo, pinapapangit yung imahe. Kayo, binebenta nyo palagi. Kami, nagpapaagaw parate. Kaya ka binigyan ng damit na libre kasi nasunugan ka. Kaya ka binigyan ng vape para meron kang maibuga. Kaya ka binigyan ng whip cup para matakpan yung ipot mo sa ulo. Kinawaan ka lang ng mga sponsor, hindi ka ginawang modelo. At oo, anak ka ng traffic sa Pasig, ubod ka ng slow. Anak ka nga ng Pasig, ang baho ng yung flow. Ikaw na taga Pasig, ako taga Marikina Malanday. Yung pinapabango mong ilog Pasig, paagusan lang namin ng bangkay. Pag kami kumatay, sigurado patay, maski magkikisay din na mabubuhay sa pagitan ng mga kilinyo na may ipuputok ang aming mga balay sumasabog sa loob. Di ka malakas, Di ka matibay, di ka marahas, di ka mahusay. di ka magaling, di ka makasabay. Ang Team SM, diretso sa hukay, hukay, hukay. Teka lang, bago tabo na ng lupa mga pukin ng ina, gawin natin maganda ang kanila pagtatapos. Busan ng gasolina at sindihan, ang bakay ng dalawa hanggang sa malapnos. Ang isa na dinamita tapos baril-baril, hindi namin titigilan hanggang sa mapulbos. M-Site, Shernan, magpaalam na kayo. Katay na kayo sa 2x2. Okay, round 2. May malakas silang linya. May malakas na linya yung si Basilio, no? Yung about kay M-Site na ano ba 'yun? Malakas 'yun, nakalimutan ko lang. Basta meron akong isang nagustuhan na linya, pero the rest kasi medyo naging flat no? Naging flat. Hindi nila nakuha yung momentum nila. Yung mga punches nila hindi ganun nagland sa Team SM. So sayang lang kasi prepared naman sila wala naman choke, pero hindi lang naging effective yon against Team SM. Yun lang yung napansin ko. Pero meron ako nagustuhang punchline or scheme si Basilio doon against M-Site, pero nakalimutan ko na kung ano yun. So pero overall ko na lang, flat moment from start to finish. Maganda pa rin naman yung performance. Chemistry, wala na akong i-comment sa chemistry. Maganda naman talaga yung ganda naman talaga yung chemistry talaga ng Team CB. Pero yung content medyo hindi na naging effective yun. Ito na, simple lang tayo. Mga linya kasi medyo palpak. Taga Marikina ka, ang ganda nga ng flow mo, pero sa Pasig pa rin ang bagsak. Utang ina, pusher daw ako. Oo, pusher ako kasi itutulak ko kayo. Ha? Tarantado ka? Pinapaagaw mo yung damit? Kala mo nakakatuwa ka na dyan? Pinapaagaw mo nga yung iba kasi yung kasya sa'yo, isa lang. Oo. Kala nyo ba? Napabilib na kami, napabilib na kayo. Yung mga ribat daw dapat binabawasan, di nabawasan na kayo. Ang lupit ng sulat, ah. Ang lupit mo, Blake G! Oy, di ba galit ka kay Skastakli? Kasi ginagaya niya si Chris Brown. Oh, really? Eh bakit yung team nyo, CB? Yan ang sinasabi ko sa inyo, ang tatanga. Dapat sa mga ulo nyo, pinag-uumpog. Kung CB nga kayo, hindi kami si Rehana. Kaya hindi nyo kami mabubugbog. Kayo ang pinakawak na tandem. Di kayo makakaisa kahit best of 3. Walang CB sa periodic table, kaya wala kayong chemistry. Yung lineup ng tournament, wala sa ayos. Ayos yun. Ang ina, nakakainis yun. Kasi pansinin nyo, yung senior, pumasok sa junior division. Wala ganun talaga. Sa ligang to, palakasan. Yung senior pumasok sa junior division, so reference nila dun yung mga liga yun, basketball league. Tapos ano pa, meron pa akong nagustuhan yung simple lang yung banat ko. Oo, Makati ka, Marikina ka, pero sa Pasig pa rin yung bagsak mo. Ayun, simple nga lang yun, pero mabigat yun para sa akin.
pansinin nyo? Yung senior, pumasok sa junior division. Wala eh. Ganun talaga. Sa ligang to, palakasan. Di ba, Uncle? Break mo to, pero kahit anong mangyari, kami ang mapipilayan. Nung round 1, nakalusot. Nagawa kasi ng kupal to. Nagawang kumat sa mga clippers, sa mga utang to. Imposible. May kadayaan ng strategy. Ang daming foul sa unang laban nyo, pero di pinapansin kasi tropa nyo yung referee. Ngayong round 2, kita namin ang blind pass, Ugok. tignan natin kung makalamang pa kayo sa mga tira namin pasok. Pinagandaan namin ng depensa. Opensa, ang panalo, di nyo na maa-arbor. Laglag kayo sa round 2 ngayon, kaharap nyo na ang Warrior. At nung nakaraang laban, ang daming nagreklamo. Naluto daw at nagpaliwanag si Gago. Pero hindi daw siya obligado. Hindi siya obligado. Oo, as in. Pero pag binasa mo yung post, sakop buong screen. Utang din ang... Pero hindi daw siya obligado. Paano pag obligado ka na, bro? Baka makagawa yan ng libro. Eto, seryoso. Gago. Scheme ni ano yun? Scheme ni Sinyo yun eh. Yung gumawa kasi yung naglaban ni Sinyo tsaka ni Shei nung ahon. Merong angulo si Sinyo about dun sa hindi nga daw affected si Shei dun sa ginawa niyang video. Yung kay, ano yun? Yung kay Apex tsaka Shernan na battle. Meron kasing, so yun, dugtong-dugtong na, no? Explain ko lang, kasi nagkaroon ng ganong scheme ang Team SM eh, so baka magulo kayo, bakit may ganong scheme. So, unang-una sa lahat, nag-battle si Apex tsaka Shernan, then nadamay ni Apex si Ann Mateo doon, tas gumawa ng video si Shei about nga doon, na hindi nga daw siya affected. So, matagal yung video, nakalimutan ko na kung ilan. Tapos nung laban ni Sinyo at Shei sa ahon, ginawang angulo ni Sinyo yon against Shei na hindi pa yan affected. Paano kung affected na yan? Makakagawa ka na ng ano yun? Basta may ganong angulo si Sinyo against Shei. So ayun, ginamit naman nila dito. Hindi daw siya obligado. Paano pag obligado ka na, bro? Baka makagawa yan ng libro. Eto, seryoso, Tito Basilio. Namiss ka ng tao, tagal mo nawala dito para bumalik. Pag-usapan muna ang presyo. E di binigyan siya ng halaga ni Enigma. Kaso nakapatong sa ulo. Kaisa-isa mong solo, kay Saito ay halos magkapareho lang kayo kung pag-iisipan. Pero at least pag si Saito nakalimot, lyrics lang, ikaw pati pinanggalingan. Kasi matanda ka na. Kaya ganyang kagulang ang ulo mo. Sa sobrang tanda mo, mas matanda ka pa sa lolo mo. Mahal na mahal ka ng flip-top, Grandpa. Halos lahat tinitignan ka. Kaya kahit talo na sa laban, pinagbibigyan pa. Yung para sa iba, binigay pa sa'yo habang naka-coverage. Boss, alagang-alaga mo tong matanda. Ano ba tong flip-top? Orphanage! O ano, matanda na naman. Kasi hindi mo pa nakukuha. Dahil sa Pilipinas, kahit saan maging sa tournament, dapat senior ang inuuna. Kaya manong driver, kung gusto mong makausap, magbalik ka ng konduktor kasi masyadong pabigat yung ruta ng biyahe nyo sa tournament na to. Hindi kayo pa rin maayos sa tandem. Ang biyahe nyo, Boni hanggang crossing, di na kayo lalagpas sa SM. 3 minutes. Lakas. Biglang lumakas sa bandang dulo. Alam mo, ano na eh, mindset ko na ibababaan ko to eh, kasi bumaba talaga sila totally from round 1. Pagdating sa round 2, medyo bumaba talaga. Hindi lang yung mga punchline, hindi lang yung mga effective lines, kundi yung buong energy ng round 2 ng Team SM bumaba. Ano? So bumaba talaga yun. Pero humabol eh. Humabol sila pagpasok ng second half. Andun na yung scheme nila about kay yung scheme na ginamit ni Sinyo, yun effective yun para sa akin. Tapos yung kaya driver, wag ka ng kung ano yun, kaya driver nagpalit ka ng konduktor. Tapos yung ender nila na Bonnie Crossing, di ka nalalagpas ng SM. Tangina, solid nun. Tapos yung inuuna yung senior. Tapos ano ba to, boss? Orphanage. Ang dami, di ba? Ang daming mga quotable lines, ang daming naging effective lines sa second half. So para sa akin, humabol eh. Instead of ibababa ko ng puntos yung round 2 nila, kasi dapat dapat i-8 ko na talaga to, no? Yung round 1 9-8 yung score doon.
Pero pagdating ng round 2, sabi ko bakit bumaba yung energy ng Team SM. So, habang pinapakinggan ko, nag-iisip na ako. Sabi ko, bigyan mo lang ako ng 2 or 3 na effective lines. Ibibigay ko, itatabla ko yon sa round 1 niya. Kaso, habang nag-i-spit sila, feeling ko wala eh. No? Pero pagdating dun sa second half ng round 2, ayun na pumalo na yung mga effective lines. And para sa akin, humabol yon. So, bibigyan ko pa rin ng 9 points ang Team SM sa battle na to, sa round 2. Pero yung Crazy Mix Basilio, bumaba talaga sila doon, na bumaba talaga yung effectivity nila, yung mga punchline nila, yung mga jokes nila naging flat pa rin yun. Although may malakas akong nagustuhan sa Crazy Mix Basilio, yun nga yung basta may banat si Basilio against MZite eh. Nagustuhan ko yun, pero feeling ko hindi yun enough para iangat niya yung buong round na yun para sa akin. Unlike dun sa ginawa ng Team SM, mahina yung first half nila, pero pagdating ng second half is enough yun para iangat yung kalahating round na nauna eh. So ayun, yun yung explanation ko doon. So 9-7 ang scoring ko dito. 9-8 sa round 1, pagdating sa round 2, naging late round comeback eh. Yung Team SM, pero yung Crazy Mix Basilio naman, nagtry sila mag-comeback pero hindi naman yun naging enough para itabla nila yung performance nila doon sa round 1. So 9-7 score. So 18-16, 2 points ang lamang. 2 points ba? Mali. 8-15 pala yun. So, 8 plus 7 pala yun. 15 pala yun. So, 18-15. Round 1 and 2. Team SM. Round 3. Yo! Ito, real talk. Oo, pag may battle kaming parehas ni Flick G, nagbibigayan kami ng ideya. Eh, ikaw, kinukuha mo buong linya. Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo sarili ang iyong ini-spit? Kaya lang naman tinalo mo si Balakid. Kasi sa mga sulat ni Flick. Kaya para rin siyang si Naruto kasi ang lakas ng stats niya. Pero di niya kayang bumuga ng malakas kung wala ang tulong ng chakra. Hoy, Bisakol! Alam mo ba kung ba't pag bumabanat ka, nagre-react sila? Hindi yan dahil sa linya mo. Dahil yan sa mga sulat ng iba. Dahil yan sa mga sulat ng iba. At sabi pa ni Balakid, madalas ka daw mag-ulit ng mga bara. Tagamunti ka talaga. Ang hilig mo mag-recycle ng basura. Ano pa yung madalas sinasabi niya? Respetado ko lahat ng ganto. Ikaw lang hindi. Ang ina mo, lahat kami dito, mukhang tao. Ikaw lang hindi. Ano pa yung dulo? Mahal ko lahat ng ganto. Kung lahat na lang mahal mo, napakalandi mo naman. At lahat ng ginaya niyan, hindi mo naman nagaya. Binaboy mo lang. Nung si Goku ang ginaya, mukha kang orange na buhaya. Nung si Master Pogi ang ginaya, mukha kang kulot na Chewbacca. Nung si Pinoy ang ginaya, parang abundang may cancer. ginaya pa si Undertaker. Eh, mas kamukha mo yung manager. So hindi ko pa napapanood yung mga battle ni Shernan na nag-costume siya. Yung lang, kay Fonger lang, kay Goku. Pero ang daming costume kasi ni Shernan. Alam ko yun nasa tournament yung lahat sa 2015. So darating din tayo doon. Yo, para saan? Kasiyahan ng tao o pansariling kasikatan? Kaya ako tumanggap ka man ng kahihiyan, kagustuhan mo yan. Ginagawa mong peryahan ng liga, pati kultura. Kundi ka ba naman tanga? Ang daming pader sa Muntinlupa. Bakit sa mukha ka pa nagpapapintura? Isa pa tong tanga. Ano yung sinasabi mong lahat ng kwadernong sulatan mo nagiging abo? Aminin. Kaya siguro di namin matanggap ni Basilio ang mga sulat mula sa'yo. Double meaning. Huwag mo sabihing asetilin ang panulat mo. Tangina mo, sarap mong patulugin sa bugbog. Nung maubusan ka na ng kwaderno, sinulatan mo, pati bahay nyo. Kaya ayon, sunog. Arsonista ka pa. Manununog ka lang, bahay nyo pa. Yan ang napapala ng mahilig sa pasiklaban. Total, arsonista ka naman at pangkalye ka rin lang, bumalik ka na lang sa sunugan. Balik tayo kay Shernan. Alam mo kung ano yung pinakaayaw namin sa yung hayop ka? Pagkatapos mong ipang-comedy ang mukha mong pang-horror, bigla kang magdadrama. Ang daming dadramahan ni tanga, anak ng puta, si Batas pa. Ayun, talo. Tangina mo naman, Shernan. Saan ka ba nagmana ng kadramahan? Siguro sa TV. Okay, so baka kasi makalimutan ko to. So round 3 nila ng Team CB. Para sa akin, ang dami ng mga angles na umulit. Yung nasunugan sa MZite, yung mga costume ni Shernan, yung talo kay talo kay Batas,
ano pa. Basta ang daming mga angles na naulit na dito. So, para sa akin, hindi na ganun ka-effective yun. Kasi round 1, nagsabi na sila about sa costume ni Shernan eh. Round 2, may nasabi na rin sila about dun sa mga battle ni Shernan kay Bata, something ganon. Tapos ngayon, naulit na naman. So, yun. Napansin ko lang. Ng lola mong may sakit. O kaya sa diary, ng nanay mong pangit. Sawa ka na kasi sa pait ng kinalakihan mong drama na hatid sa'yo ng media. Tinatakasan mo lang ng pilit kahit nagpipilit ka lang na magkomedya. Lumalagay ka sa paa ng iba kasi lampa ang tunay mong katayuan. Di mo mahahanap ang sarili mo, Shernan, kung hahanapin mo sa ibang katauhan. O, mga hurado, pakinggan. Mayor daw siya sa kulungan. Yan ang kwentong barbero. Eh sa haba ng baba mo, mas bagay kang bastonero. Walang mayor sa oblo na impersonator o bayot. Ang tunay na mayor kahit walang suot, kayang sumugod sa rayot. Karamihan sa kilala kong mayor, matatapang, magagalang. Kaya kung tunay ka mang mayor, dapat nagbibigay galang ka sa taiman. Wala kang tira sa munti, parang presong walang dalaw. Sa mga manyakis na bayaw, galit ko'y nag-uumapaw. Manginibabaw ka lang sa akin kung gagawin kitang masahista. May pampadulas na ako kay Warden, kaya pupuwitan na kita. Lengwa di wet po sa iyong anus, laway ko'y pamatay ang venom. Cobra kong malabote ng sentrum, rekta sa iyong rectum. Siguradong magpapapalag, mapapashake your ass. Yan ang tinatawag na bars behind the bars. Okay. Yun. Same dun sa naging performance nila sa round 2. No, wala na ako masyadong explain doon kasi para sa akin kitang-kita malinaw na hindi na nakabawi ng momentum ang Team CB. No, naging flat moments na talaga sila from round 2 to 3. Yung round 1 malakas pa eh, pumapalo pa eh, pero pagdating ng round 2 kasi bumaba yung energy, then pagdating sa round 3 naulit yung energy na yon. Hindi nila naulit yung katulad sa round 1. So ayan, ang daming kulang sa round 2 and 3. So ayan. Team SM, pakinggan natin. Utang ina nyo, pangit nyo magrapa. Mukha kayong parehas na hype man. Paano ka magiging Thaiman? Di ka naman taga-Thailand. Ano po? Okay. Beyaw. Naalala mo yung sinabi na ito kala Topper at Crippling? Ano yun? Hindi namin kayo katapat, sinyo at tipsy na agad. Magaling kang kupal ka. Boss, bakit ganon? Ang daming kampyon ngayong taon. Crazy Mix at Basilio. Tipsy Disinyo. Price tagat Dilano. Ano pa hinihintay? 2423 2017. It's a triple tie. Tapos si Mix, ang hilig pa magtag ng mga chicks sa post niyan. Para saan? Para magmukhang chick boy malamang. Kung usapang babae lang naman, wag na natin pag-usapan yan. Oo, nung payat. Totoong maraming chicks tong si Bossy. Sa sobrang dami ng chicks, daig pa may-ari ng poultry. Pero ngayon na mataba na, hanggang jakul na lang. Muntik pang di niya kayanin. Kasi pang magjajakul siya, kailangan niya pang huminga ng malalim. Tapos, eto, bayaw. Eto sabi sa kanta, sabi niya sa kanta. 1, 2, 3. Ako ay nagsulat, pero walang papel. Ako'y nagpakalbo. Tsaka ako Okay, so kanta niya na yun. Kanta ni Basilio yun na ang pang title ng kanta na yun is Walang Kwenta. Ayan. Tiktokan natin. 1, 2, 3. Kayo nag-tournament. Kaso laglag ulit. O diba? Mas bagay at mabenta. Kasi hindi lang kanta, pati kakampi mo. Walang kwenta, kakampi mo. Walang kwenta, hausan. Wala na yung Miko na slim, cute, at iba-iba din na dali. Ngayon para makakantot, kailangan pang mambola ng babae. Isasama niya daw sa gig, papakainin, papakalala sa mga MC, putya, maboka si pare. Para kang si Carmalone bago tumira, ang daming sinasabi. Pero pag usapang sex, isa lang ang sigurado. Humble yan si Miko, kasi hindi lumalaki ang ulo. Gago. Di ba hindi mo na kayang tumakbo? Eh di pawak ka na. Ayun na. Tapos anong trabaho mo dito?
escort niya. Ayun. Oh, kala ko ba nakikinig? Di nyo ba nahalata? Tawo! Escort kasi nagkakapera ka sa matanda! Sa maduming paraan, pero nagpapanggap siyang malinis. Sa bagay, okay din naman na maging sugar daddy ka kasi mukha kang may diabetes. Oh shit! Ang saya, di ba? Uy, speaking of that, ninakaw daw ng FE yung sulat nila. Puta, dramatic! Yung chakra na shock, yung bata ni Sir Okik, nagpanik, yung ginamit na tactic, ang tragic, talagang mananakawan ka kasi yung rap mo, public. Lord! Patawad! Seryoso ka ba? Sa kanya mo ba talaga nilaan? Aking alam na gumawa ka lang ng kantang ganyan para pagtakpan ang nagawa mo sa nakaraan. Hihingi ka ng sorry kay Ama tapos ano? Hindi ka naman natatauhan. Ginawa mo lang yung Lord patawad para may pasis kang gumawa ulit ng katarantaduhan. Ang bait-bait ni Okay, so kanta na naman ni Basilio yung tinira nila dito, yung Lord Patawad. So pakinggan natin to. Basilio, yan ang tingin nyo sa kanya mga repa. Noon pa man, kupal na yan kasi naging kabit siya ni Eva. Yung gago. Kaya nauso ang third party. Konti na lang kaming loyal sa mundo. Hanggat nabubuhay ako, ipaglalaban ko to. Tsaka, huwag kayong manonood ng sexy scandal pag magkakasama tayo. Na-OOP ako. Eto, bilang katapusan, dalawa na lang yan. Aalis na kami o aalis na kayo. Kasi kahit umabot kayo ng finals, hanggang finalist lang kayo. Dahil sa tournament na to, hindi kayo maayos na tandem. Walang letrang C at B sa salitang semis. Ang meron doon, SM! Motherfucker! Okay. Round 3. So, katulad ng round 2 nila, no? Nag-start sila ng mababa. Tapos ang kinaibahan lang yung round 2 ng Team SM is pumalo yung mga punchline nila sa second half ng round 2. Pero yung round 3 same, mababa yung energy, mababa yung start. Pero pagka second half, nag-expect ako ng palo ng mga effective lines. May mga magaganda yung about sa angulo sa kanta ni Basilio, pero katulad nga nung round 3 nila Crazy Mix Basilio, may mga naulit na angulo. Ang mga angulo na naulit doon yung matanda si Basilio, basta meron pa eh. So feeling ko yung round 3 ito na yung worst na round, pero maganda sana yung scheme eh. Ang ganda sana yung mga punto nila eh, kaso nga lang hindi ganun kalakas or hindi ganun kabigat yung mga punchline na nagamit nila. Tapos hindi rin ganun ka-effective yung mga haymaker, tapos naulit mo yung mga naulit na angulo. So ito yung pinaka worst na round ng Team SM para sa akin, pero kanila pa rin naman to. Iskoran ko to ng 8-7. So final score ng Team CB is 8-7-7, 22 points para sa Team CB. Sa share ng MZite naman merong 9, tapos 8, 18 plus 8, 26. No, so 26 to 22, 4 points nila lamang Team SM all 3 rounds. Mas effective. Flat top zoning 2017. Huling laban na ng gabi. 2x2 battle yun. Shernan, M-Side, Crazy Mix, Basilio. Puta ng classic MC sa liga natin. Magigay para sa kanilang apat. Mas classic syempre. Pwede mas classic. Advancing sa tournament. 7-0. Magigay para sa Team SM. Maraming salamat. Hirap nun. Shoutout sa Team SM, Team Shernan, Jed Baronda, Ryan Palabrica, kay Mitch, kay Jane, kay John Paul, tsaka kay Jorin. Shoutout sa Caps for All, tsaka sa Golok at Clothing, kaya cosplay. Taliga, Hukak, Fubo, Black Market. Ayun. Salamat. Abangan nyo yung mga ilalabas naming music video ni Basilio. Okay, 7-0. So para sa akin, okay naman, convincing naman yung score. 3-0 sa akin, para sa akin all 3 rounds. Team SM. Judges.
nila. Round 2 tayo, round 3 tayo. So, para sa akin, yes. Okay. Binoto ko sila, share na rin sa'yo. Pataktagan sila para sa akin. Gusto ko rin na talaga sila. Okay. Yo, close na green ako sa sobrang hirap i-judge yung laban na round 1, binigay ko kina Shernan sa M-side. Para sa akin, lumamang sila doon. Round 2, Crazy Mix Basilio. Sa round 3, parang naiklian ako doon sa pinanda nila Basilio. Binigay ko yung Shernan. Okay. Sureño, binoto ko, Team SM. Ang ganda ng chemistry nila. Binigay ko yung 1 at saka 2 sa kanila. Iba yung chemistry nila tsaka bawat setup nila may suntok. Yung CB kasi may setup sila na medyo natutulugan. Tama. Team SM. Tama yun, tama yun. Binoto ko Team SM. Para sa akin, kada rounds lumalabang talaga eh. Sa liban. Tsaka bawat panapos ang ganda. Magat Serpentes. Shoutout sa Packing Problem Clothing. Binoto ko ang SM. Binigay ko sa kanila yung 1 and 3. Halos walang walang mga parehas walang butal na binibigay eh. Nasilip ko yung sa 3 kasi yung kayo lang hindi nabanggit na dati ng Team CB yun eh. Kaya yun, SM ang Ano daw? No, ano ko doon? Hindi ko alam ba't ako pinag-judge ni Sir Arik kasi mga tropa to, pero ano na lang, wala lang personal na usapan. Round 1 sa round 3 SM, round 2 CB, kaya ang binoto ko Team SM. Congrats. Okay. So walang bumoto ng all 3 rounds Team SM, no. Pero based naman pero mag-agree ako dun sa sa kay Batang Rebelde. Round 1 talaga yung Team SM, pero round 2 and 3 possible na tabla yun. Ay, mali. Yung Batang Rebelde, binoto niya tabla yung round 2 and 3, and I agree that kasi parehas silang bumaba eh. So based lang sa pagkakaano ko, umangat lang ng konting-konti sa second half ng round 2 sila M-Zite dun sa na yun, sa battle na yun. So ayun, all 3 rounds ang vote ko, Shernan, M-Zite, and convincing naman yung score. Tawag dito, unanimous naman na 7-0. So ayun, Shernan, M-Zite waiting na sa semifinals against kung sino yung mananalo sa Dam sa Flick G at Dilim Sibil, no. Nakaka-excite lang kasi alam ko yung battle na to, sound tripan talaga to. So upload lang, then panoorin na, i-review na rin natin agad ang Dam sa Flick G Dilim Sibil. Okay, so kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.